Alinsunod sa pagsuspinde ng COMELEC sa People's Initiative, nagbigay ng pahayag ang mababang kapulungan hinggil sa pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng bansa. Mariing pahayag nila, kailangan na ng Pilipinas ng pagbabago, partikular na ang pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa. Dagdag pa rito, kinwestiyon ng Kamara de Representantes kung ano ba talaga ang gusto ng mga senador, sapagkat kung nais nilang ipasa ang Resolution of Both Houses o RBH 6 ay malugod na tatanggapin ng Kongreso ang kanilang bersyon sa pag-amyenda sa Konstitusyon ng Pilipinas. Sinabi ni Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na kung ikinatatakot ng Senado ang People's Initiative, ipasa nila ang RBH 6. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water because everyone knows there can never be two initiatives in the span of 5 years. Agad naman itong sinang-ayunan ni Geraldine Roman, representatibo ng unang distrito ng Bataan, kung saan anya, huwag nang pahabain pa ang diskusyon at tuunan na lamang ng pansin ang constitutional reform. Let it come from the people. Let it be as organic as possible and let the people be heard. Dagdag pa niya, kung ipapasa ng Senado ang RBH 6, sana ay magkaroon ng sense of urgency sapagkat kailangan na ng agarang pagbabago ng ating bansa. Sa kabilang banda, kamakailan ay nanawagan din sa mga senador ang isang Singapore-based information technology expert at principal co-founder ng Correct Movement na si Orion Perez Dumdum. Anya, kailangan na ng pagbabago ng Pilipinas at upang umunlad ang ekonomiya ng bansa ay kinakailangan ng baguhin ng saligang batas na 37 taon nang umiiral. Dagdag pa niya na pag-iiwanan na ang Pilipinas sa pag-unlad at kung tatanggapin lamang ang pagbabago gaya ng pagtanggap sa mga foreign investors na siyang magbubukas ng mga oportunidad sa mga Pilipino, ay darating ang panahon na hindi nakakailanganin pang mangibang bansa para lamang sa malaking kita. Samantala, sa naging pagpupulong, nagbigay din ng sentimiento sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at Deputy Speaker David Suarez na kaisa sa sinusulong na layunin ng Kamara. And definitely, we're not out there to eradicate the Senate as an institution. We respect the Senate, and we are part of Congress, both houses. It really saddens me to see na parang nagkakaroon ng division based on an issue na isa lang naman ang hangarin. Sa pagtatapos, patuloy ang paghimok at panawagan ng mga kongresista sa mga senador na pag-usapan na sa lalong madaling panahon ang pagbabago ng konstitusyon dahil isa lang naman ang hangarin ng bawat panig, ang constitutional reform. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.